Mga kapatid, the book of Romans, chapter 1, verse 16. Sabay-sabay po tayo dito magbasa sa Romans, chapter 1, verse 16 to 17. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay mga Hudyo, gayon din po sa mga Griego. 17 po. Sapagkat pinapakita ang magandang balita kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao at ito sa pamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Purihin ng Panginoon at ang pamagat ng ating topic this morning is Divine Assignment. May assignment po tayo. Amen? Amen. Kamay mo yung katabi mo at sabihin mo, pinagpala ka ng Diyos. At good morning po sa ating lahat, mga kapatid. To all my fellow brethren in Christ, Jesus Church, love God above all. Isang maligayang araw po na pagbati po na yung mapanglingkod, mga kapatid. Purihin ng Panginoon at may nawawala. Wala yung mga taga-Binubalyan. Amen po. Yung mga taga-Victory, ang dami po nila. O yan, talagang parang yan mga kapatid natin, talagang nakikita po natin yung katapatan na nagsusulit po sila sa bawat isa. Na yan po na pinapakita na mayroon po tayong assignment para sa bawat isa po. Amen po? Kaya alam niyo mga kapatid, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi sa bawat buhay po natin, dito po tayo, nakapaglingkod, dito pa rin po tayo, masaya. Amen. Lahat ng masaya, magsabi praise the Lord. Masaya ba tayo? Pag nakapaglingkod ka kay Lord at inuna mo yung gawain ni Lord, tsak na magiging masaya ka sa buong linggo. Dahil sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Ang bilis ng panahon, mga kapatid. Diba? Ito na po yung last week. Sa paparating na week, last week na po, magmamarch na ulit. Kaya alam nyo, sa buhay po natin, talagang pinapakita pa rin ni Lord, talagang in biblical way na sinasabi niya, kung hindi niya papaiksiin ang panahon ng Panginoon, mayroon pa ba akong maabutan sa inyo na sumasampalataya? Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, gumagawa talagang para ng Diyos para tayo maligtas. Amen po? Pero yung kaligtasan na yan, huwag po natin ipagkait, huwag natin ipagdamot. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili. Kasi nung unang panahon, sinasabi nga dito na ang kaligtasan lang ay para sa mga Hudyo. Pero nung nagkaroon ng habag ni Lord, mga kapatid, tinubos niya yung mga kasalanan upang tayo maging parte po ng kaligtasan po. Kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Amen po? Kaya nung panahon na yun, napagkaitan tayo ng kaligtasan. Pero ngayon, nabuksan po yung daan para sa kaligtasan. Kaya wala tayong ibang gawin kundi manatili ang kaligtasan sa atin kasi pag hindi natin daw panghawakan, pwede itong mawala. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi ka lang ikaw yung ligtas, pati pamilya mo, pati kaibigan mo, at sa lahat ng mga tao kailangan maligtas. Kasi ni isa man sa atin, sabi ng Panginoon, kahit na isa ayaw niya na mapahamak po tayo. Amen po? Papayag ka ba mga kapatid na ligtas ka, yung pamilya mo hindi ligtas? Kaya nga sabi nga ni Josue, ang sabi niya, mamili kayo kung sino yung paglilingkuran ninyo. Basta ako, maglilingkod ako kay Yahweh. Dahil ang Yahweh niyan, siya yung tunay na Diyos na hindi nakita kailanman. Pero sa ngayon, nararamdaman po natin dahil sa kanyang banal na Espiritu. Amen po? Kaya sabi po dyan, divine assignment, banal na atas. Inatasan tayo ng Panginoon at hindi lang po natin alam na may assignment pala tayo. Amen po? Mayroon tayong homework. Ang ibig sabihin pagdating po sa school, ito po mga kapatid ay banal na assignment. Inatasan tayo ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga mayroon po tayong nasusulwin, mayroon tayong nadadala. Bakit siniran po natin sila? At nagkaroon ng enlightenment, natuto po sila, at doon po, nanalig po sila, nanampalataya po sila, kaya ngayon, mayroon na rin po silang kaligtasan. Amen po? Kaya sabi niya sa Book of Romans, basahin po natin, hindi ko ikinahiya, sabi ni Pablo, ang magandang balita
Sa atin minsan, kinakaya natin na born again tayo. Amen po? Sabi nga mami, pag nagpipill up ka ng form, may mga ano po kasi, may mga kumpanya na ayaw tumanggap ng mga Christian. Ayaw tumanggap ng mga born again. Para nang matanggap ka, ay, nilalagay mo, Katoliko ako. Diba? Pinagpalit mo yun. Yung kaligtasan na yung pinagpalit mo sa mga bagay na nakikita ng ibig sabihin sa trabaho mo, sa profession mo. Pero ngayon, hindi naman po mga baitlingit po sa atin, sa government po natin, na hindi naman po tayo sinasawalan bahat o hindi po tayo tawag nito, nawalan ng karapatan. Kasi tao rin po tayo na mayroon pong paniniwala.